tatay. Pero, padre de pamilya ka man o tumatayong haligi ng tahanan, ang pagninegosyo ay para sa lahat. Kaya, eto na ang mga business na tutulong sa iyong sumakses. Agree ba kayo na napadali na ng teknolohiya ang ating buhay? Ang toilet bowl o inidorong ito pwedeng utusan. High-tech! Yes, close the lid. Ang galing! When it comes to technology, we made sure na advanced tayo. Kumikita po tayo ng 6 to 7 digits per month. Sa dami ng uso ngayon, ito pa rin ang top choice suotin pagdating sa mga important event, ang barong Tagalog. Pero from classic designs, nagbagong bihis na rin ng barong. Dito nag-add kami ng Dota icon and then the UST logo. Gusto kasi nung client namin na mag-add ng personalized touch. Likhani mo is a collaborative effort. After 3 years, nakita na po kami ng 6 digits po per month. Chance nyo na rin makatikim this Father's Day sa viral Hanapi Chocolate Pistachio Cake. Ako na nagsasabi masarap ito. Papasasa. Isa-sa-sa. Hindi ito yung cake na basta-basta. Mahal siya pero sulit yung bayad mo because it is made from natural ingredient and lahat is parang pinag-isipan. Kung dati text at tawag lang ang nagagawa sa mga cellphone, ngayon halos karamihan sa atin naka-smartphone na. Meron na rin smartwatch at smart TV. Huwag na rin magtakang meron ng smart toilet. Ang toilet bowl o inidorong ito pwedeng utusan. High-tech! Yes, close the lid. Ang galing! Kaya di malayong mas mapapatagal ang paggamit sa banyo. When it comes to technology, we made sure na advanced tayo. Kumikita po tayo ng 6 to 7 digits per month. Sa mabilis na takbo ng mundo ngayon, agree ba kayo na napadali na ng teknolohiya ang ating buhay? Yung navigational maps, sa totoo lang, 20 years ago, yung nag-uunang hirit pa ako, wala pa kaming service, wala pa yung mga van na yan. Ako mismo nagda-drive. Alas 2, alas 3 ng umaga, wala pa mga apps, pero nagtatanong lang ako locally. Pero right now, ay nakapikit ako, yung mismong car, nagda-drive na lang on its own with navigational apps. Galing! Sabi nga, ang mga makabagong problema, kailangan na rin ng mga makabagong solusyon. Kaya, ang CEO ng Kansan Home, mga modernong gamit sa bahay, ang ibinibida. Ang goal natin is to provide the modern luxury for our clients. Pero still, affordable pa rin siya para sa mga clients natin. Sa usapang teknolohiya, isa sa bansang nangunguna riyan ang Japan. Ang layunin ni na Johnny, iuwi ang Japanese technology sa ating mga bahay, katulad na lang nitong smart toilet. Bakit siya tinawag ng mga smart toilet? So, smart toilet na po sila kasi una, may mga sensor po tayo. From approaching pa lang dun sa toilet po natin, meron na tayong sensor. So, hindi mo na kailangan hawakan yung lid ng toilet. Pag lapit mo pa lang, bubukas na. Ano to, para pag na-sense niya na may tao, bubukas na siya? Yes po. Paano niya alam na mag-CCR ka? Ayun po, kasi meron po tayong naka-built-in na motion sensor na automatic niyang nasisense pag may tao na lalapit. Parang thermal. Parang may body heat, ganon. More on motion, ma'am. Motion, okay. We made sure na lahat po ng toilets po namin is top of the line. Meaning lahat po ng features na possible na ilagay natin sa toilet, nilagay na po namin. Even voice command. And then meron po tayong mga warm air dryer na lumalabas. May built-in bidet. And then even yung mga UV sterilization. Ang controversial na artificial intelligence o AI, present din sa toilet na ito dahil pwede itong utusan gamit ang boses. Hi, toilet. Ay, may sumasagot! Open the seat. The toilet seat is open. Oh my God, ano yan? Di baterya ba yan? Hi, toilet. Mayroong built-in microphone ng smart toilet. Nade-detect nito ang ilang utos na sinasabi ng tao at ipoproseso ito gamit ang AI. Yes, close the lid. The toilet lady. At saka ito gagawin. Bukod sa voice command, meron din itong wireless remote at pwede rin gamitin ng mano-mano. Ano advantage nito kung
kung meron ka sa bahay. So, it's like bringing the luxury hotel sa bahay mo mismo. Para ka nasa hotel every day. Yun lang talaga. Ayaw mo na lumabas sa CR mo. Hindi rin naman namin sinasabing affordable, pero still much affordable compare po dun sa mga nasa markets. Nagsisimula sa 26,990 pesos hanggang 66,990 ang halaga ng mga smart toilet, depende sa features. Ngayon po, more than 2 years na po tayo sa market. Kumusta naman ng consumer dito? Hindi rin po namin na-expect since medyo bago po yung technology sa atin dito sa Pilipinas. Pero po, so far naman, nung nilabas po namin to, maganda yung response ng market. Interesado po sila. Marami silang ibang produkto katulad ng smart showers, smart faucets at smart locks na katulad sa mga napapanood natin sa mga K-drama. Hindi na kailangan halongkatin ang susi sa bag, mga kanegosyo. Fingerprint lang, sapat na. O kaya face card ang labanan. Aminado si Joni, todo raw ang kaba nila noong nagsisimula pa lang. Di raw kasi sila sigurado kung bebenta nga ba ang kanilang smart toilet. Sobrang halaga ng marketing. Kasi alam naman natin sobrang taas ng competition natin dito sa Philippines kasi alam naman natin sobrang passionate ng mga business owners dito. Naging effective sa amin yung Facebook marketing talaga. Social media. Alam naman natin nasa digital era na tayo. Nag-market kami sa Facebook, post kami ng mga products, and then at the same time gumagamit din tayo ng Facebook ads para mas ma-widen yung reach natin. Kumuha na rin sila ng influencers at celebrities para i-promote ang kanilang mga produkto. Go, go, go up! For business owners, yan yung may advice ko na talagang kailangan mag-invest ka sa good marketing. Bago naging negosyante, nagtrabaho muna bilang OFW si Johnny. So yun na, nag-work ako sa hotel as front office staff. And then after few years, sabi ko parang hindi ko nakikita dito yung growth na hinahanap ko para sa sarili ko. And then luckily, I was able to join a company na nasa business related. Pinasok daw niya ang pagnenegosyo para sa kanyang pamilya. Father ko, nagbi-business siya before. Pero unfortunately, medyo mas maaga niya kaming iniwan. Doon ko nakita kasi, bata pa lang ako, nangangarap na talaga ako. Sabi ko, gusto ko someday, magka-business, nagkaroon ng opportunity na makapagtrabaho, yun yung una kong pinarioritize. Sabi ko, kailangan makapag-ipon ako. Malaki ang pinagbago ng buhay ni Joni nang dahil sa pagninegosyo. Overall, kumikita po tayo ng 6 to 7 digits per month. I make sure na yung finances natin is hindi tayo nag-overspend, hindi tayo nag-i-invest sa hindi naman pa necessary sa ngayon. Instead, mag-i-invest tayo dun sa mga alam natin na makakapag-improve ng services natin. Pero ang pinaka-rewarding daw para kay Joni ay ang nakikita niyang umaangat din ang mga tao sa paligid niya. Pagka ang goal natin is makatulong sa mga tao sa paligid natin, magiging smooth and effortless lahat. So, naging effortless lahat kasi lahat ng mga gusto mong tulungan, tinutulungan ka rin pabalik. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang sumabay lang sa uso. Dapat angat sa iba. Tulad sa pagninegosyo, kung ang produkto ay kakaiba at pambihira, mas nakatitiyak ng panalo. Sa dami ng uso ngayon, ito pa rin ang top choice suotin pagdating sa mga important event. Ang barong Tagalog. Timeless kasi ang mga pambihira at elegant designs nito. Pero from classic designs, nagbagong bihis na rin ng barong. Hindi daing o nilabhang damit na sinampay, pero karaniwan na ang pagbibilad gaya nito dito sa Lumban, Laguna. Mga telang may disenyo para sa barong Tagalog. Negosyo ito ng 24 anyos na si Neil.
Sinimulan niya ito kasama ang kanyang asawa noong 2022. Pareho sila nagtapos sa kursong BS Mathematics pero mas pinili nilang magnegosyo. Sobrang layo po talaga nung pagbabarong sa inaral namin. Pero ayun, nung kasi, parang hindi mag-work sa amin yung corporate. Kung gusto namin magtrabaho, kaya namin magtrabaho ng ilang araw sunod-sunod. Pero kung gusto namin magpahinga, pwede kaming magpahinga po. Ang pamilya ng asawa ni Neil na si Shaina, supplier ng binurdahang tela sa Divisoria. Dahil dito, naisipan nilang pasukin na rin ang pagbebenta mismo ng barong. Ang unang nilang kliyente, kaibigan nilang mag-asawa. Gumraduate ng UP, nagpagawa. Then ayun, okay naman po. Naka-chamba nung una. Wala raw silang puhunan dahil nagpapa-down payment sila sa mga customer at pinaikot lang ang pera. Dahil tinuturing na embroidery capital ng bansa ang Lumban, hindi naging problema ang mga magbuburda. Karamihan kasi sa mga taga rito, bihasa na. Sobrang talented po nila. Ngayon, kahit anong design namin, ginagawa nila ng paraan para mas gumanda pa, ma-elevate. Maproseso ang paggawa ng barong mula pagdidisenyo, pagbuburda, hanggang paglalaba at pagpapatuyo ng tela. Masasabing labor of love ang paggawa nito. Hindi daing o nilabhang damit na sinampay, pero karaniwan na ang pagbibilad gaya nito dito sa Lumban, Laguna. Mga telang may disenyo para sa barong Tagalog. So, maniniwala ba kayo na ito po ay gawa sa pinya? Ayan, ganyan ho ka sinsin, ganyan ka busisi. Itong telang ito, pwedeng gawing barong, pwedeng sa babae o sa lalaki, basta itong tela ito. Gawang kamay ho ito, ha? Hindi ho machine to. Ito ho, pag isinuot, ano ho siya, yung breathable, ayan no, may butas-butas ho siya, yan. Mag-presko, ika nga. Ang presyo ng barong depende sa disenyo at telang ginamit. May gawa sa pinya, silk at abaka. Ang barong na ito, dinisenyuhan gamit ang kalado embroidery style. Kilala ang Lumban sa estilo ng burdang ito. It's like a lace-like pattern. It is done by hand. Meron siyang butas-butas. It's an open thread work. Tumatagal ng 4 hanggang 6 na buwan ang pagborda sa isang barong. Pinagtutulungan ito ng ilang tao na tinatapos sa kanilang mga bahay. Kasi nga, it's an art eh. We can't rush things pagdating sa art. Pag minadali natin lalo silang nahihirapan. Kumbaga, ano naman sila, tao din sila. Kailangan nila ng pahinga at ng sarili nilang oras. Pwede rin magdagdag ang mismong kliyente ng ibang disenyo, gaya ng traditional design na ito na may kasama pang iba't ibang icon o logo. Gusto kasi ng groom, yung client namin, na mag-add ng personalized touch sa kanyang barong. Kumbaga dito, nag-add kami ng Dota icon, and then the UST logo, and then kung ano-ano pang gusto nyo ang icons. Mas modern naman ang disenyo ng barong na makulay pang millennial at Gen Z. Ang idea namin is yung magtanong sa client, kumbaga kung anong gusto nila. Kaya nga po siya likhani mo. Kumbaga likhani mo is a collaborative effort. May mga clients kami na nagsuggest, pwede po kaya gantong design, modern design. So ayun, nag-try kami. Mabenta raw ito ngayon lalo na sa mga gustong i-express ang kanilang personality sa susuotin nilang barong. May mga burda rin ginamitan nila ng makina gaya nito. Sa mahalagang okasyon sa ating buhay, pinaghahandaan natin ang ating isusuot. Dapat espesyal. Sa video na ito na in-upload online, makikita si Tatay Raul na iisa lang ang polong isinusuot sa graduation ng kanyang mga anak mula pa noong 2013. Bigay raw ng kanyang kapatid ang polo. Kasi sabi ko, disyente, puti. Oo nga. Parang sabi ko, papabuinas. Eh bakit ayaw niyo bumili ng bago? Bihira naman kasi siya Nasuotin? Nasuotin, parang bago pa rin ang dating. Sino naglalaba? Ako lang po, kanya pinapalaba nalagaan kamay. Masyado kayo maingat, ano? Hindi nakatapos ng pag-aaral si Tatay Raul, kaya pinilit niya mapagtapos ang 4 na anak bilang company driver. Ang thinking niya kasi parang ito po yung swerte niya kasi hirap din po kaming pag-aralin lahat eh. Polo ba yan o barong? Plain white collar shirt. Okay. Malambot yung tela niya eh. Cotton, tapos puting-puti naman, walang mancha.
At dahil isa kayong ulirang ama, may regalo kami sa iyo, Tatay Raul. Kailangan niya na ay, ang ganda! Pandagdag sa legendary polo mo. Ayan na po. Anong pakiramdam sa katawan pag isuot? Mahusay po. Anong okasyon isusuot ngayon yan? Sigurado itong bunso ko po pag kinasal. Bagay na bagay kay tatay yung baro. Kasya ho sa inyo, wala kayo. Oo, maganda. Entablado na lang ang kulang, Tatay Raul. Karamihan sa mga kliyente ni Neil sa kanyang barong business, mga ikakasal. You can never go wrong nga raw kapag classic ang style, lalo na para sa iyong special day. Ang mga barong ni Neil abay umaabot na rin sa ibang bansa. After 3 successful years, nakapagpatayo na ng physical store si Neil dito mismo sa Lumban. Nung nag-start po kami, nakita pa lang po kami ng, let's say, 5,000 to 6,000 per month po. Pero ngayon, after 3 years po, na-build namin yung page namin, tsaka yung brand, nakita na po kami ng 6 digits po per month. Sa Lumban, ang pagbabarong ay hindi lang hanap buhay kundi isang pamana. Kasabay ng pag-asenso ang pagbuhay sa kultura ng sariling bayan. Yan ang kitang strong sa barong, negosyong proudly Pinoy. Hindi na kayo. Kain na. Masarap na merienda. Papasyas kami sa cha-cha. Ako na nagsasabi masarap. Ano kaya ang nakain ni Tita Nova at napa cha-cha-cha pa siya sa sarap? Noong nakaraang taon, naglaway ang netizens sa viral Dubai chocolate. Pero ang halaga nito hindi basta-basta. Nagkakahalaga lang naman ng higit 1,000 piso. Isa sa mga nabudol nito si Chef Cha na umorder ng tagi-1 box kada flavor. Ang total bill niya umabot lang naman ng 66,000 pesos. What? Ganun kamahal yung chocolate. So, that's the inspiration to, sige nga, gawa nga ako ng version ko. Gumawa si Cha ng chocolate pistachio donut. Chocolate pistachio ice cream. At Kanafe chocolate pistachio cake. Nagkakahalaga ng 290 pesos ang donut at ice cream, habang 2,400 pesos naman ang cake. Mabibili ang mga ito sa kanilang cafe na may 5 branches na sa Metro Manila. Naging successful siya nung una, but suddenly deflate again the sales. Kasi nga, pistachio is so expensive, diba? Parang ang pistachio dito sa Philippines, 1,750 per kilo. Ang tsokolate, magkano? Lahat nag-increase ng presyo. Ang isang branch nakabebenta ng 1 hanggang 2 cake sa isang araw. Dahil medyo matumal, naisip ni siya na magbenta ng sliced cakes sa halagang 340 pesos. Talo man sa pababaan ng presyo, lumalaban naman daw sila sa kalidad ng produkto. Hindi ito yung cake na basta-basta. Mahal siya, pero sulit yung bayad mo because it is made from natural ingredients. And lahat is parang pinag-isipan. Kaya kahit hindi raw masyadong kumikita, inilaban ni Cha ang negosyo. Dumating yung time na dati hindi kami earning ng profit. Parang sige, laban lang for our employee. Basta kaya nating i-sustain yung operational expenses natin. Sige, laban. Hanggang noong February, naisipan nilang i-relaunch ang Kanafe Chocolate Pistachio Cake. Natikman ito ng ilang food vloggers. Grabe, ramdam na ramdam mo talaga yung pistachio katayfe dito. Literal, yung Dubai chocolate na cake. Na cake. At sa buwan ding iyon, naging viral ang kanilang Kanafe Chocolate Pistachio Cake. Oh my God. Oh. Ito! After ko matikman, willing akong gumastos ng 320 isang slice dito at isang buo para sa 2,400. Goods na siya kung may pong yung chocolate cake lang kakainin mo. Kaya lang, in-elevate talaga nung kanape. Super sarap na ito. Ito yung tipong ipagdadamot mo.
Ang dating pa isa-isang benta kada araw, pumalo na ng 100. Nung nag-viral yung cake namin noong February, clinose ko yung schedule ko ng 2 weeks. I was there in the commissary helping my people to create more cakes. Para makatulong sa mataas na demand ng chocolate pistachio cake ni Cha, tutulungan natin siyang gumawa. Ito po yung ating pistachio with katayfi or katayfi with pistachio. Yung pistachio po na nilagay natin dito is a pistachio paste. This is a homemade from our commissary. And then, meron po tayong milk chocolate ganache. And then, then itong sponge naman po natin, this is a dark chocolate moist cake. So, pinagpatong-patong po siya ng 2 layer. And then, what we are going to do right now is to coat it with the ganache. Lagyan mo lang siya. Wow! Sa mga mahilig sa matamis, sa chocolate, ito na ang inyong pagkakataon. Coat mo lang siya, ma'am. Dark chocolate? It's a combination of dark and milk chocolate. When it comes to baking, pastry, talagang yan, kailangan medyo artistic di ba, Chef? Yes, ma'am. Oo. Kaya ako hanggang sa luto na lang ng ulam Kung mahilig sa tsokolate, malamang ito, blockbuster yan, Yes, ma'am. Hindi siya yung tsokolating masakit sa throat. Hindi ka mag-aalala magkakaroon ka ng sore throat. Kapag natapos na ang pag-coat ng ganache, it's time to decorate! Susundan mo lang tong linya. Linya. Isa-isa lalagay. Oo. Ganyan siya. Ang trabaho pala nito. Eto na tayo sa exciting part. Ano oras kaya? Alas 3 kaya tapos na tayo dito. Bago pa abutin ng siyam-siyam, to the rescue na si Cha sa akin. Ba't yung sa lansan mo ang ganda? Ba't yung sa akin parang kailangan yung linya, sundin mo. Sinusundo ko linya Hindi kaya, tabingi Tabingi nga. Lalagyan din ng ground pistachio at dried rose tea buds ang taas at gilid ng cake. Generous si ma'am. Ang daming pistachio. Hold on. Artistic talaga ang paggawa ng cake. Congrats po. Ito po ang first cake ni Miss Susan. Parang totoo akin ba? Expectation versus reality. What do you think, mga kumare? Lasang-lasa yung pistachio. Pag lasa mo pa lang, alam mo may pistachio. Alam mo marami siyang nilagay na pistachio. Oo nga, hindi siya masyado matamis. Di ba? Yay! Tama lang yung firmness niya, di ba? Hindi siya yung masyado malambot, hindi rin siya masyado matigas. Tama lang. Ayan, nararamdaman niyo po ba yung crunchiness ng katayfi? Yan po palagi ang hinahanap. Ayun ginangata-ngata ko pa nga. Ayun. Crunchy. Di ba naririnig ko ang crunchiness? At habang busy ako sa pagtikim, may biglang napadaan. At mukhang natakam sa ginawa naming cake, si Tita Nova. Siyempre, kailangan niya rin tikman. Halina kayo. Kain na. Masarap na merienda. Papasas kami sa cha-cha. Ako namin sasabi, masarap. Masarap po siya. Mamoist po. And sakto lang yung tumis. Actually, this is my first time to taste this kind of cake. I think ang sarap niya kasi meron siyang crunch. Unlike sa mga ibang cake na natitikman ko, more icing. But ito tamang-tama. Hindi siya nakakasawa to the point na pwede ko pang mag-isa pang slice. Chance nyo na rin makatikim dahil this Father's Day, naka 250 peso off ang kanilang best-selling Canave Chocolate, Pistachio Cake at Triple Biscoff Cake. Mula na mag-viral ang Canave Chocolate Pistachio Cake, umaabot na ng 6 digits ang kita nila kada buwan. Nakabili kami ng mga additional equipments para mas mapibilis yung production namin. Napaayos namin yung commissary namin para mas efficient yung galaw ng bawat isa. So yung earnings namin, inalaan ulit namin para mas maging mabuti pa yung operations namin. May mga reseller na rin sila sa mga probinsya.
at plano pa magdagdag ng branch outside Metro Manila. Make sure po na yung negosyo pong pipiliin ninyo ay yung passion po ninyo. Kasi kapag nagpatuloy ka sa pagninegosyo mo at napagod ka, kung passion mo to, magpapahinga ka lang. Hindi mo pipiliing gumib up. Sometimes sa umpisa, hindi pa yan pipick up, pero huwag kang sumuko. As long as naniniwala ka sa produkto mo, ituloy-tuloy mo lang, makukuha mo rin yung tagumpay na inaasam-asam mo. Ang pagninegosyo, hindi para sa mahina ang loob at madaling sumuko. Tiwala lang. Dahil ang matyagang paghihintay at paniniwala sa produkto, balang araw, magbubunga rin ng matamis na pag-asenso. Kaya bago mo nang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!